Ayan. So, good evening po sa ating lahat. So, welcome po sa ating Zero in Action, introducing bookkeeping for digital marketing agency. So, first of all, thank you very much po sa lahat po ng tumugon sa call po natin to sign up for a special session that will aid our current campaign to support the families na naapektuhan po ng Karina. So, we are targeting 1,000 families. So, nakita po natin na hindi kaya no nung current na sign-ups na kumbaga maabot natin yung 1,000 families. Kaya nag-isip po tayo ng iba pang pamamaraan on how to aid pa yung campaign po natin for Carina Relief. At yung target po talaga natin dito is only at least 20 participants, no? Kasi good numbers na yon to have a session, to have a co-working, at para meron po tayong plenty of parang hours if meron pong mga questions galing po sa inyo on how to do digital marketing agency bookkeeping. Yun po. So, thank you very much po at sana sa susunod ulit, sa susunod ulit na campaign, paunahan na namin kayo. So, this coming December, syempre po, mamimigay na naman tayo ng regalo sa mga bata. Ayan. So, sana open pa rin kayo to support our campaign. So, all proceeds po yan ay mapupunta po sa mga, ano natin, yung sinusuportahan po nating family. So, we started this kind of campaign, yung bookkeeping workflows po, we started last year para magbigay ng mga gifts naman sa mga bata nung Pasko. And then sumunod may nakita tayo na fellow bookkeeper natin na yung lugar nila ay binaha, no? At as in lubog, no, yung bahay, kalahati ng bahay o hanggang ano na ng bahay lubog sa baha doon sa Agusan. Kaya nag-launch din tayo ng isang parang webinar for a cause para suportahan yung mga families doon. Hot meals naman yon. So pagkain, lugaw, tinapay, kape, ganon. Yun. So bakit natin to ginagawa? Kasi we are not only bookkeepers, we are not only accountants, we are not only people na naka-work from home, we are also citizens of our country. No? So, bata pa lang tayo, tinuturuan na tayo na maging mapagmahal sa kapwa natin, maging caring din tayo sa country natin. So, nasaan man sila, nasa Agusan man, nasa Valenzuela, Bulacan, or Rizal, or Mindoro, yung mga sinusuportahan natin. So, kabahagi sila nung mga ano din natin, kabahagi sila nung journey natin. Ayan. So, hindi ko na po patatagalin pa yung introduction for today's session. Naipadala ko na po sa inyo yung email kung ano po yung mga tatalakayin nating session. So, nung una, sabi namin, okay, diretso, ano na, actual, ano na sa zero. Pero, naisip natin na kailangan din pala na magkakilanlan tayo. 'Di ba? So, yun. So, mamaya, there is time para po magkakakilanlan tayo. And also, para makuha natin kung ano yung expectation nyo sa session natin na ito. So, for this session, the first part of the session, so Nikki Jan Abilar, who is a digital marketing agency bookkeeper for almost 2 years for a US company. So he will explain to us ano ba yung ikukwento niya lang actually. Ikukwento niya ano ba yung ginagawa ng isang digital marketing agency bookkeeper, no? So digital marketing agency
isa ito sa mga top na industries ngayon sa digital world. Kasi sa time ng e-commerce, sa time ng digital world, so software na yung ginagamit natin. So, business owners use digital marketing agency para i-market yung mga businesses nila. No, kaya marami sila ngayon, no? Makikita niyo sila sa LinkedIn, makita niyo sila sa Facebook and different platforms, no? Sa Upwork, napakaraming digital marketing agency ng mga business owners. Okay, so tawagin ko na po si Nikki Jan to share with us ano ba yung ginagawa ng isang digital marketing agency bookkeeper. Sige po, good evening po sa lahat. Yun, yun, naimbita na naman po dito sa pero ano naman po, nakakatuwa na makakapag-share ulit sa inyo nung pero actually kanina niya lang sinabi sa akin kaya hindi talaga ako prepare, hindi ako nakapag-prepare ng presentation pero i-share ko naman yung araw-araw na ginagawa ng isang digital marketing agency. Pero syempre, yon bago muna yon ah, sa mahalaga na yan magandang bagay na nag-sign up kayo dito kasi isa rin talaga sa pinakamalaking market ngayon yung digital marketing agency, no? Actually, maraming mga digital marketing agency na nag-expand at maraming mga businesses na nag-expand ah into digital marketing agency kasi merong mga maliliit at malalaking digital marketing agency. Marami ring startup ngayon kasi yun na yung dinedemand din ng market ngayon. Lahat digital na, no? So, yun, yung sa akin, yung client ko, so matagal na sila, 2015 pa lang, naka-establish na yung company. Pero nung pumasok ako, 2022 lang, no? At ano talaga, hindi lang to small business, malaki na rin talaga siya eh, no? At magandang bagay kasi malaki talaga yung market ng digital marketing agency kasi yun nga, ah, sige, yung isang digital marketing agency malawak yung trabaho nila eh, no? So yung mga kung sa atin sa bookkeeping, marami rin tayong mga niche. Same din sa kanila, no, sa digital marketing agency. So meron din mga freelancer na nagdi-digital marketing, ganyan. No, meron agencies, meron mga nagsa-subcontract lang. So sa ating mga bookkeeper, magandang opportunity 'yun na may malaki at magandang market ngayon. Sa US pa lang 'yan ganun din siyempre hindi lang sa US kundi sa buong mundo kasi yun nga, digital na lahat ngayon, no? So, konting background, ano nga ba yung digital marketing agency? Bakit nag-expand sila? Bakit lumalawak? At bakit magandang bagay sa atin bilang mga bookkeeper na ma-maximize yun, no? Yung market na yun para makakuha syempre ng client, no? Syempre ngayon lahat yung isang digital marketing agency, ano sila eh, marami silang ginagawa din, no? Nagde-develop sila mula sa engineering, explain natin yan, hanggang sa marketing kasi trabaho nila yan, no? So, pag sinabi nating engineering, gumagawa sila ng mga application, no? Yan, application sa cellphone, sa computer, nagde-develop sila ng mga software, no? Nagagamitin for marketing nung isang company, nung client nila, no? Yun. Tapos mula sa user interface hanggang design, no? Pagdi-design ng product. Halimbawa, ito yung client ko na to, ang niche nila, di ba? Marami rin silang mga niches eh, pero ito yung client ko, nag-specialize sila sa gaming at saka sa ah, health, no? So mga target market ng client ko ay mga health tsaka yung nagde-develop sila ng mga gaming application and softwares, no? So marami silang client at the same time. 'Yun, marami yung trabaho nila, no? Kasi mula sa design, kahit yung ultimong product, no? Sila yung nagdi-design mismo.
Yan yung trabaho nila. Kaya hangga't maraming trabaho yung digital marketing, no, marami rin yung nangangailangan na kumuha ng mga bookkeepers. Yun, sige. Yun, yung trabaho naman ng isang digital marketing bookkeeper, halos di naman din siya malayo doon sa trabaho nung karaniwang bookkeeper, no? Yun, no? So, pero ako, yung trabaho ko dito sa company na to, nung 2022, nung nag-land na yung client, nung nakuha ko na siya, no? Ito rin yung unang-unang client ko sa sa bilang freelancer, bilang bookkeeper. So, ibig sabihin, nung nakuha ko siya, wala pa akong experience, no? Yung ginagamit ko lang experience nun, yung mga pinagpa-practicean ko sa Xero, sa QuickBooks, no? Yon. Tapos unfortunately, yun yung pina-practice, Xero, QuickBooks, pero eto, nag-start kami ng client na to sa Excel lang, no? Sa Google Sheets. Tapos ngayon, nilalagay na namin sila sa Wave Apps, no? Kung familiar kayo, yung Wave Apps, isa siyang US uh, software na na bookkeeping software, no? Accounting software. Yan yung ginagamit. Free kasi siya, kaya mina-maximize yan ng mga digital marketing, lalo na yung mga startup, tsaka yung mga small business pa lang na hindi naman marami yung transaction kada buwan, no? Pero mostly talaga sa mga digital marketing, marami rin talaga yung ano nila, no? Transaction. Gaya nito, yung sa akin, mga nasa 300 to 500 transaction per month. No, pero paulit-ulit lang siya kasi nga karamihan naman sa ginagamit ng mga digital marketing ay mga software, ganyan, mga application subscription. Halos doon lang umiikot yung ginagawa, no. So, yun, nung naland ko yan nung December 2022, nag-start lang kami sa bookkeeping. No, so, alam niyo na yung ginagawa ng bookkeeping. So, i-maintain, i-update, no, yung books nila. So sa experience ko dito sa client na to, monthly talaga dinedemand nila yung report. So kailangan talaga updated, no? Kasi syempre yung cash flow mapag-aralan, makapag-decide sila lalong-lalo na kung eto kasi yung client ko na to, maraming subcontractors. So kailangan naka-base din talaga yung income doon sa gawa ng mga tao, no? Mga software engineers, ganyan, mga designer. So, malalaki rin yung sahod ng mga yan. So, doon talaga kami nag-monitoring ng gastos ng company, sa gastos sa mga subcontractors namin. Kaya kailangan talaga every month, no? Pero yun nga, flexible naman siya. Hindi mo kailangan na parang araw-araw kayo mag-uusap ni client. Actually, bihira nga kami mag-usap ng client na to. Sa isang taon ata, mga 2, 3 beses lang kami nag-uusap eh. Ganyan, no? So, piliin nyo na niche to para hindi kayo mapa-English lagi. No? Yun. So, ganun lang siya kasi update mo lang naman sila, lalo na kung walang bago sa transaction. So, wala ka nang itatanong sa kanila. Pero pag may mga hindi familiar na mga transactions, so tatanong mo sa kanila yan, ganyan. So, sisend mo lang sa kanila yung mga hindi mo pa na-categorize, tapos magre-reply lang sa'yo once na may sagot na sila. Yun, update mo, tapos every month, tapos uh, update mo lang sila, o mas maliit yung kinita natin ngayon, etong buwan na to, ganyan. Mas malaki yung gastos natin sa buwan na to, mga ganun lang, no? Pero hindi naman siya parang obligado. Kami lang, parang ako personally, parang binibigyan lang ng parang bonus na tips lang natin sa client para malaman din nila na nag-o-overspending na sila sa mga software, lalong-lalo na kung hindi naman nila kailangan. Yun.
Gano'n sa digital marketing, marami talaga silang software na ginagamit. Depende kasi yan sa client din na makukuha nila, no? So, kung sa gaming yung client na makukuha nila, kailangan nila ng mga particular na software doon, ganyan. Kung designing, kailangan din nila ng mga software na gagamitin para doon. Yon. So, kailangan lang mapapamiliarize naman kayo kapag regular nyo na siyang ginagawa, no? Tapos, hindi ko lang sure kung ginagawa rin 'to ng iba, pero sa amin, sa digital marketing na nakuha kong client, isa sa task din task ko din yung payroll, no? So, nung nag-start ako, wala din ako idea. Actually, nung sinabihan ako ng client ko na bukod ba sa bookkeeping, may pwede pa ba akong ah, idagdag na trabaho, sabi niya. Nung una, halos tatanggihan ko kasi wala ko idea, lalo na sa US payroll. Kasi may mga complex din yan eh. Pero yon, sabi ni client, siya kasi yung nagpa-process ng payroll, so tinuruan niya lang ako. Sinenda niya ako ng Loom video, tapos yun na yung ginagawa ko. 2 taon ko na rin siyang ginagawa. So sa payroll namin, tatlo yung ah, uri ng payroll na pina-process ko, no? So, una yung local payroll. So, ibig sabihin, mga US citizen yan, no? So, kung sa US yan, magiging familiar din kayo sa W2 employees. So, pag sinabing W2 employees, local employees yan, nakabase sa US, no? May social security number yan, no? So, isa yon sa kung sakaling makakuha kayo kasi walang digital marketing na walang employee. Sure ako diyan kasi unless yung client nyo solo lang siya, subcontractor siya. So hindi pa siya digital marketing agency. Pwedeng ano lang siya, may alam pa lang siya sa digital marketing agency. Ganun nag-start yung client ko. Siya pa lang dati yung siya na sa design, siya na sa lahat. Pero hanggang nag-expand, sa ngayon nasa ano na kami, nasa 30 employees, no? Kasama na yung client ko doon, no? Yun, so kapag naka-encounter kayo ng digital marketing na client, so expect nyo na rin na mayroong payroll yan, no? So kung hindi man local, yung employees, meron din yung tinatawag na mga subcontractors na local din. Ang tawag naman dyan mga 1099 contractors, no? So ibig sabihin, hindi sila empleyado, subcontractor lang pero naka-base din sa local, no? So kailangan ng mga 1099 employees naman 'yan. Tapos siyempre yung mga international contractor na. 'Yan, gaya ko, tapos nung mga ibang engineer nila, 'yan, mga 'yun, international contractor sila. So lahat 'yon pina-process, no? Meron kaming software na ginagamit, yung Gusto Payroll. Yun yung sa local tsaka sa subcontractors na local. Tapos, meron kaming ginagamit yung Clockify. Lahat doon, nakalag yung oras ng isang empleyado. Tapos, kinocompute ko na lang siya mano-mano. Tapos, kapag natapos ko yun, sasubmit ko lang kay client for approval. Kasi minsan nga, ah, makikita ni client kasi marunong din siya sa trabaho nila. So makikita niya doon kung may parang halimbawa sa designing, mga designer, parang bakit ang laki ng oras na spend nung empleyado na yon. So alam ni client yon, no? So hindi naman natin yon, si client ang magde-decide doon kung babawasan yung oras, kakausapin ni client. Yun yung experience ko. Sinabit ko na sa kanya 'pag may nakita siyang oras, siya kakausap dun sa empleyado. Tapos kung may kailangan i-recompute na oras, no, so yun iko-compute, yun. So gano'n 'no, sa payroll. So expect niyo kapagka kumuha kayo ng digital marketing agency, meron talagang payroll 'yan 'no. Hindi naman din sobrang komplikado lalong-lalo na kung may payroll software sila, 'no. Tapos siyempre sa US, uso yung kapagka S-corp, mga small business, yung mismong may-ari dapat empleyado siya ng company. So yun, talagang meron at merong processing ng payroll, no? Yun. Tapos yung isang task pa na ginagawa natin yung pag i-invoice dun sa client.
no, sa mga kliyente natin. So, yan, gagawa ng invoice. Kami every second day of the month, gagawan ko na ng invoice yung mga customers namin. So, hindi rin naman ganun karami, mga nasa 5 lang naman yung client namin, no? Pero malalaking project kasi siya, yun. So, gagawan ko ng invoice, sesend ko kay client, kung may dagdag ba siya, ganyan. No? So, yung oras, meron kasi kaming mga client na ano hourly siya, tapos meron din naman kaming mga fixed retainer. No? So, kung hourly, so kukumputin ko rin yun, tapos isesend ko sa client for approval, tapos pag okay na, yun, isesend na namin dun sa customer, tapos si customer, mga within 7 days or 15 days, ino-notify niya na kami na nagbayad na sila. No? So, ganun lang yung trabaho. Tapos yung sa akin lang, yung isa sa nadagdag, hindi naman kailangan talaga natin. Pero maganda din naman na dahil bookkeeper tayo, syempre, 'di ba sa bookkeeping, dapat sinisigurado natin na reconciled, updated, lalong-lalo na pag magde-December kasi ah nag-a-assessment na sila client diyan, kamusta yung tinakbo ng isang buong taon, tapos nagpe-prepare na for tax filing. Make sure natin na sa bookkeeping malinis na lahat pagdating ng December, no? Para pagdating ng January, February, March, kasi March kasi yung filing nila eh. 'Yon, sa US. So, make sure na malinis na lahat, wala nang tanong si client, wala na rin tayong tanong kay client, wala tayong naiwanan. So, yun naman yung basis natin eh. Kailangan reconciled lahat, walang naiwan. Para confident na tayo na ifa-file yung tax nila. So sa amin, ako na rin yung nagfa-file ng tax, no? Ano yan, 5 companies, ako nagfa-file ng tax. 2 digital marketing, tapos yun, yung iba pa, no? So hindi naman necessaryong lahat, yung iba naman may accountant sila eh. No? Pero yung sa amin kasi, yung client ko na to, kumuha ng accountant kaya lang hindi na kami sinipot. So sabi ni client, subukan mo ng pag-aralan 'to. So yun, 2 taon na rin na ako yung nagfa-file nung, 5 companies nung client na 'to. So yun lang, mula sa bookkeeping, payroll, tsaka yung, invoicing sa customers, 'no? Yun yung main na trabaho natin sa digital marketing agency. Kung sa complexities naman ng transaction, tingin ko ito na yung pinakamadali kasi nakahawak na rin naman ako ng ibang mga niche. Kasi paulit-ulit lang siya every month eh, yung mga transaction. So, wag matakot na kumuha ng kliyente na digital marketing, no? Meron pang mga ibang niche, hindi ako familiar, may mga crypto pa yan, no? Merong mga naka-focus sa design lang, may naka-focus for marketing lang, no? Ito kasi yung client na to, yung sinishare ko sa inyo, full-fledged digital marketing sila mula sa paggawa hanggang mula sa strategy, no? Nag-i-strategize pa lang hanggang matapos yung software or application man yan, mula engineering hanggang end to end, hanggang marketing na mismo. Yun yung ginagawa nila. So depende yan sa makukuha, pero mostly naman halos ganito rin naman yung mga ginagawa nung lahat ng mga digital marketing. Yun. So, dun po, yun po yung i-share ko. Ipasa ko na po. And, Okay. Sir Nicky, stay on the line. Huwag ka po munang umalis. So we are open for 3 questions mm, bago po tayo pumunta doon sa next po na topic natin. Ayan. So mag-ask na po kayo, guys. Sabay tumingala eh, no? Si Liz. Ask na kayo, guys. Okay, Juan Paulo, first question. One question only, ah. Sige. Ngipit. What makes a digital marketing agency a challenging client? siguro, syempre sa una challenging talaga kasi hindi ka familiar, pero gaya ng sinasabi ko,
pag ako 2 years pa lang, hindi rin naman ganun katagal yun eh. Siguro kung iba buwan-buwan natin yan, mga 24 months. Actually, hindi naman sa parang ano, eto na talaga yung napakadali. As in, wala akong pinangangabahan dito every month eh. Kasi wala siyang masyadong komplikado yung ano na nga eh, yung pagka may mga travel, parang maninibago ka na kasi yun yung mga bago. Uy, may travel si client ah. May mga meals na bago. Pero usually kasi yun na talaga yun, yung mga software na ginagamit nila. Kung familiar ka na sa mga software na ginagamit nila, hindi na talaga komplikado yung transaction kung sa bookkeeping ah. So ibig sabihin madali lang talaga siya. Hindi na siya challenging. No, siguro yung challenge na lang yung sa iba pa na task na ipapagawa sa inyo. Halimbawa, yan, payroll. Kasi kukumputin mo talaga yan, kailangan hindi ka magkamali sa oras kasi dalawa yan. Pag nagkamali ka, magrereklamo yung empleyado kasi kulang yung oras nila. Tapos, syempre, babalik kay client yun. Oh, bakit ganito lang pinasahod mo sa akin? So, pagdating sa payroll, kailangan sharp ka talaga. Focus yung ano mo kasi ikaw yung magpapasahod, kailangan hindi ka magkamali, no? Yun. Ah, tapos yun, syempre, ano yan eh, pera. Syempre, yung mga empleyado, nag-expect sila ng on time na sahod, na pasahod, di ba? Lalo na hindi mga small time yung mga papasahuran, mga software engineer yan, mga designer. Yun. Sa part ko, yun yung challenging, no? Sa ngayon naman, kahit papaano, wala pa naman ako na-encounter na pagkakamali, no? Doon sa ano. Mas sa part pa ng client kasi mayroon kaming naging subcontractor na hindi namin empleyado. So mali yung na-type na number of hours na na nailagay. So mali din yung na-send na pera na amount, no? So nagreklamo. Yon. So ano naman, may patunay naman na wala sa part ko yung mali. So kailangan lang talaga sharp pagdating sa payroll kasi malalaking pasahod yan eh, $3,000, $8,000. May mga sumasahod pa dito, $10,000. So kailangan sharp lang pagdating sa payroll. Yun. Tapos yun, Eh, kung yung client nyo nagtatax, yun, siguro yung isa kasi dapat naman hindi na part ng trabaho yun, no? Pero ako kasi in-accept ko lang yung challenge na pag-aralan yung tax. Pero sa atin, kung kayo kukuha, hindi naman obligado sa part ng tax kasi may accountant dapat. ayan. So yung second question, Sir Nikki, ay gaano kadalas yung payroll? Ah, meron kaming every 15th of the month tsaka first week of the month kasi yun yung yung 15 yun yung sasahod mga international subcontractor namin. Tapos sa local ng mga contractors. So, first week of the month para tapos yung buong buwan. Ganon. Halimbawa, July na trabaho, papasahod na namin yon sa first week of the month. Ganon. August second day or third day. So, ganon lang siya. Ayan. Tapos yung last question, yung pangatlo, tapos later natin sagutin yung ibang questions after po nung ano natin. Where do you get your clients? Yun, sa akin, sa Upwork ko siya nakuha. Yun, sa Upwork. Nung in-interview ko, hindi ka naman nila tatanungin kung may experience ka ba sa digital marketing. Ganyan. Nung sa experience ko, basta alam mo lang yung bookkeeping, yun. Ano naman. So sa Upwork ko nakuha yung client na to. Ay, At ano pa, ongoing pa rin yung trabaho yun. Magto 2 years na siya. Yun. ayan. So thank you once again, Sir Nikki Jan Aguilar. So thank you po. Ayan. So guys, bigyan naman natin ng heart, Sir Nikki. O, diba? Ayan. Thank you, Juan Paulo sa heart. Ayan. So if may question po kayo, kung sakaling maka-encounter kayo ng client na digital marketing agency, connect lang po kayo kay
Nikki Chan Aguilar. Okay, so partner din po natin yan sa bookkeeping workflows. Nice. Okay. So guys, pasok na tayo dito sa next part ng session natin. So yung next part ng session natin is magkakaroon tayo ng breakout room. And yung breakout room natin is only 10 minutes. So by the way, hanggang 9 p.m. lang po tayo today. So 10 minutes yung breakout room natin. At wait lang. So 10 minutes breakout room. So meron lang tayong 3 questions sa breakout room. First question, ano ba yung expectation nyo sa zero session na ito? No? So, dalawang 2-hour session yung magaganap after nito. So, August 26 and September 2. So, ano ba yung ina-expect nyo? No? So, i-share nyo yan doon sa breakout room. So, may mga partners tayo na katuwang natin para makinig. Tapos, mamaya, bawat breakout room siguro, pwedeng mag-share. No? May representative kayo to share kung ano yung mga napag-usapan nyo sa breakout room. Para yung mga facilitators natin, who is also partners po nung bookkeeping workflows ay ma-integrate natin or masasagot natin kung matatalakay ba natin yung mga expectations nyo na yan. Okay? Yan. Tapos second siguro, kwento nyo na rin if meron na ba kayo, nagbo-bookkeeping na ba kayo? No, may actual experience na ba kayo sa bookkeeping? Tapos pangatlo is kung may actual experience na rin kayo sa zero. Okay? So, ito ay para doon sa mga ano talaga no, mga nag-sign up talaga at saka yung mga part ng team na gustong matuto ng bookkeeping using zero accounting software. Okay? So, ready na po ba? So, 8:33 na po. So, we have 10 minutes para po sa ating breakout room. So, check nyo lang mabuti yung oras. So, if 5 kayo sa breakout room, so, meron po kayong tag to 2 minutes na magsasalita. So, if tapos na yung 2 minutes mo, so pwedeng mag-wrap up na para hindi maubos yung oras para sa iba. Okay? So 2 minutes lang talaga yung meron tayo to share our expectation dito sa zero para maging inclusive at magiging appropriate yung ituturo natin based din doon sa expectation nyo. At later, babalik tayo for frequently asked questions at pag-share ng naganap sa breakout room para maging guide natin doon sa natin, upcoming 2 sessions natin. Okay po, so type number 1 po if nasundan po, 2 minutes each lang po. So, laging isipin yung katabi na if lumagpas ka ng 2 minutes hindi makapagsalita ang isa mo pang kasama. Okay, thank you very much. Nagsabi ng number 1. Okay, so wait lang. Ayan. Okay, so yan. So, open ko na po lahat ng rooms. No. Wait lang. Okay. Wait lang. Okay. Then, wait lang. Inaano lang natin. Ayan. Okay. Tapos, ayan. Konti lang, last 1 minute. Okay.
Guys, type ano naman? Type number 2. If may nag-type ng number 2, wala pang ang tanong. Excited, di ba? Keyboard warrior. Yan. Yan ang marketing natin. So, type number 2. If kayo ay nagbo-bookkeeping na. Yan. Tapos type number 3. If hindi pa kayo nagbo-bookkeeping. Wait lang. Si Jeline. Number 3, hindi pa kayo nagbo-bookkeeping, ha? Si Mariel. Nag-bookkeeping na yata to si Mariel. Okay. Then, okay, sige. Open ko na. So, 10 minutes lang ito, guys. 10 minutes. Tapos, 10 seconds to wrap up. Join lang kayo, ha?
Ayan, nakabalik na. So magni-niche down na ba kayo sa digital marketing agency? Hindi pa Oo nga daw, nakasimula sige. ng zero eh, no? Mag-niche down na kami ulit. Wait lang. So sino yung ano, wait lang ha. Sige, punta tayo sa sila Aison, si Belly, si Cecilia. Wala palang ano doon. Wala pala silang partner doon. Si Chris tsaka si Jeline. So sino yung magto-talk sa inyo para to share ano yung naging outcome ng sharing ninyo? Ayan. So sino sa inyo? Si Aison, si Belly, si Cecilia, si Chris, or si Jeline? Sorry guys, dapat nandun sa inyo si Miss Ana, tsaka si Miss Dec. Napunta pala sila sa iba. Ayan, si Hindi po, Cecilia, hindi po ma'am, si Ate Chris na lang po. si Miss Chris. Opo, si Miss Chris na lang Hanapin po. natin si Miss Chris, ha? Nasaan si Sana Miss ikaw Chris? na lang Ayun, siya. ayun, nakita ko na. Sinong gusto mong kasama, Miss Chris? Sinong gusto mong kasama sa team mo para dalawa kayo? Si Miss Cecilia or si Miss Ayan, si Miss Mrs. Cecilia, i-ano ko na, para dalawa kayo. Wait lang, nasaan na si Miss? Ayun, nawawala. Okay, go! Okay, go po. Sharing po tayo. Go, Miss Chris. ano i-share yung ano? Pinakbahin, yung chinikahan lang. Okay. Yung mga expectations namin Opo. dito sa 2 sessions, yung pag-navigate ng zero, Ayan, so ayan, go Miss Chris. dali lang kasi may disturbo pa dito. Sige, sige. Miss Cecilia, tulungan mo muna si Miss Chris. Bali po, yung po pala yung ibang tatlo po pala kami sa grupo namin. Ano rin po ng TBSA, pero yun nga po, nagre-refresh. Tapos yung mga, yung yung kailangan ma-refresh po yung sa zero po. Katulad ko po, batch 12. Yung sa mga assignment ko kay Sir Dicky, hindi ko po natapos, kaya po nagbabalik. Ganun po. Ayan. Opo. So, generally may idea na rin pala, no? Opo. Okay, sige, sige. Kaya, yung isa nyo bang kasama, may idea na rin siya? Yung isa po, wala pa po. Ah, Bali dalawa, opo. Okay. Yung isa, wala pa po. Tapos yung isa po is, BA na po siya. Opo, yung isa po. Okay, thank you, thank you. Ayan, so remove muna natin. Ayan, so doon po sa ibang breakout room po. Pakinggan natin yung grupo nila Ana Lim, Eder, Glenn, Gretchen, Irene, and Josephine. At least isa sa inyo. Miss Josephine, pwede ka mag-share? Parang nakamute. Sa group namin, ilan din kami doon na yung mostly ang gusto namin magkaroon ng mas malalim na kaalaman sa zero at saka sa digital marketing. Tapos yung sa experience naman, tulad ko, hindi pa ako nag-online bookkeeping kasi nasa corpo pa din. Ganun din si Miss Eder, may experience siya sa local, pero sa online, sa international, hindi pa siya ganun ka. Tapos yung isang kasama namin, nalimutan ko yung name, sorry. Meron na siyang experience sa QuickBooks. So gusto niya matutunan yun sa zero para panibagong yung asawa daw niya kasi yung merong experience sa zero. Ayun. Sino pa ba? Medyo nalimutan ko na yung iba.
Sorry. Thank you, Miss Josephine. Yan, dito naman tayo sa grupo nila Miss Blenda, Cherry, Jocelyn, Laura, Lina, Liz, and Mayet. So Mayet, pwede ka ba mag-share? Si Mayet, ano to yung suki to sa webinar for ACOS eh. Asan na si Miss Mayet? Ay, si Miss Josie din na lang po. Si, Sabi niyo yung ano daw, wait lang, magtatawag ako ng iba. Si Miss Laura Hindi naman, naman. Miss Laura. Asan si Miss Laura? Nandyan ba siya? Sumasakit na yung ulo daw. Gabi na. Oh. Asan si Miss Wala Laura? lang po, Di pa. Hindi, nakadata Naka-data connection lang. ko na wala. Opo. Sige. Nakadata Kay lang. Miss Liz na lang tayo. Liz. Gloria. Nasaan na si Miss Liz Gloria? Dinig niyo po ako? Yes, yes po. Sorry, medyo nihila ang connection. But anyway, mga napag-usapan, well, lahat naman kami parang may mga experience na in navigating zero. Kasi iba nag-attend na ng booster, di ba, sa portal, marami na rin practice sets. Yun nga lang, like, for me, wala pa rin akong, well, hindi naman actively looking. Kasi I'm still in the corporate. So, ayun. At saka working night shift. Kaya yun ang challenge ko. But as much as possible, I try to yung sa learnings ko, continuous pa rin, ma-attend ng mga webinars, and yung mga recordings, at yung mga practice sets din. At saka yung syempre expectation namin, yung mga nitty-gritty ng digital marketing. Kasi this is one actually na niche na gusto kong maging parang maging expert somehow, apart from real estate at saka e-commerce. Okay, thank you, thank you. Ayan, dito naman tayo sa grupo nila Marites, Mary Grace, Pauline, Ruspia, Simon at Sherry. Siguro tawagin natin si Renely. Renely. Nasaan si Renely? EN. Yes. Pwede po kayong hindi na lang nakapagsalita sa amin yung yung Sino? magsalita po dito. Sino? Si po, si Miss Rosvia po at si Miss Simonet. Okay. Si Miss Rusbia. Hello po, TL. Good evening. Sorry, wala akong camera ngayon. Hello, TL. Sige po. Okay. Yung expectation ko dito, makapag actual work ng zero para din makapagawa ng mas magandang profile, magandang portfolio. And then, wala pa akong experience online, nasa local, meron akong local client, and then nasa corpo work pa din ako for now. Ayan. Thank you, thank you. Ayan. Si Miss Simonet hindi daw nakapagsalita doon. Go, Miss Simonet. Hello po, good evening po. Actually, yung expectation ko po ngayon dito sa digital marketing is maidagdag ko lang siya doon sa mga previous din nating na sa booster po. 'Di ba may marami na rin tayong na dagdag na mga businesses po doon yung photography, then real estate, then yun po itong huli yung Shopify. And then ito kung madadagdag man parang makakaapat na ng additional pong business. Then ang ko lang diyan, iba-iba kasi nga yung kanilang yung nagiging approach or iba-iba yung process niya, yung flow niya. Kaya dagdag kaalaman talaga yung makukuha natin ngayon dito sa digital marketing. Ayan, nakikinig po yung mga partners natin. Then yun naman pong sa experience, actually po yung kauna-unahan kong as working student, bookkeeper po yung naging ko. Then naging lang po sa accounting, and then ngayon po nasa
accounting pa rin, pero mostly accounts receivable at saka payroll and yun, yung service accounting receivable, accounts receivables po at saka payroll yung major kong role ngayon. Ayan. Thank you po, Miss Simonette. Dito naman tayo sa group nila. Sino ba? Hindi pa natawag. Ito, group nila Miss Dec, Edeline, Grace, Judith, Mariel, Tess. Si Miss Tess or si Miss Vanessa. Ayan. Para magkarinigan tayo. Miss Vanessa or Miss Tess? Nandyan ba kayo? Hello po, good evening po. Yes po, andito po. Ayan. Dito po. Yes po. Doon po sa breakout po room namin, yung expectation po namin is matuto pa po sa mag-navigate sa QuickBooks, sa Xero po kasi more on ang nasabi po doon is sa QuickBooks lang po sila pero mga usually po sa amin ay nagbo-bookkeeping na po, parang dalawa lang. Yes po, dalawa po ata yung hindi pa. Then usually po sa amin ay may mga QBO client kaya mas gusto pa po namin ma-explore sa Xero and nagre-refresh po kami. Yun po. Ayan. So, di bali po, halos parehas lang po si QuickBooks tsaka si Xero. Meron Yes lang, po. meron lang special feature si Xero na wala kay QuickBooks. And vice versa. Meron din si QuickBooks na wala si Xero. Ayan. Pero halos parehas lang yan. If may problem, lahat yan may ikot. May solution lahat yan. Kaya kailangan talaga ng human being na mag-control sa software. At tayo yon, di ba? Ayan. So, sa last na lang tayo. Yung grupo nila, Miss Jan, Juan Paulo, Lori, De La Walablani, si Michelle, si Miss Venus. Tawagin natin si Michelle or si Venus. Ayan. Ay, si Michelle naka-raise hands, then si Miss Venus. Go, Michelle! Nag-overtime na tayo. Diba? Ito po. Ayan, go, Michelle. Doon po sa group, ay sa ano namin kanina is ako lang po yung walang experience sa Xero bookkeeping. Tapos nag-share po kami yung about sa expectation. Actually po ako yung sa pagbabang categorization yung medyo challenging po sa akin. Kaya yun po yung parang i-improve po. Yan. Yan. Tama yan kasi yung pagka-categorize, pag mali sa umpisa, magiging mali na hanggang sa reports, di ba? Kaya importante talaga may good guidance ka on how you categorize things. Para proper categorization, ituturo nila yan yung setup ng chart of accounts. Ayan. Pag tama yung setup ng chart of accounts, at tama din yung pagka-categorize, mabuti sinabi ni Michelle yon. So, matitiyak natin na tama yung pinaggagawa natin, no? Kasi yung software, syempre, tayo pa rin talaga yung mangunguna, no? Doon sa software kung paano siya gamitin. So, thank you, Miss Venus. May pwede ka bang idagdag? Good evening. Sa akin naman, actually meron akong experience sa bookkeeping. Matagal na kasi 60 na ako. So mga 20 years na. Kaya lang local, more on local. So ang same with other yung concern with other member kanina dun sa breakout room. Yung exploring lang talaga yung Xero mastery kasi ang gamit ko kasi ngayon sa clients ko local, no, nag-avail ako nung yung advance, yung 10 clients na kailangan mapuno ko ng 10. So, parang nagkamali nga ako dapat para Xero ang inavail ko kasi mas siya, mas user-friendly. So, naka-4 na yata ako dun o 5
puro QuickBooks na ang ginagamit namin. So ngayon, kaya ako talaga nag-ano dito, gusto ko talaga matuto kung how to use the Xero kasi kagaya nung nabanggit ko sa iyo, Miss Melona, na meron akong soon to be a client sa NG na kaya lang face to face yun. Pupunta lang ako ng 6 months doon and then iset up ko lang yung company nila. Kaya lang coffee shop yun. Anyways, wala namang problema siguro dun sa chart of accounts kasi medyo familiarized naman ako. Nasa iyo na lang talaga yan kung paano mo i-set up ang chart of accounts. Ang importante is how to explore yung complexity, kung may complexity man ang Xero compared to QuickBooks. So, yun lang talaga ang ang purpose ko sa ka-expectation with this training. Yun lang. Thank you. Ayan. So, thank you po, Miss Venus. Ayan. So, salamat po sa lahat po na nag-share. So, ngayon naman po, pakinggan po natin yung mga katuwang po natin na magpa-facilitate sa 2 sessions po natin. Kung ano na po ba yung mga prepare po natin na topics, no? Para po doon sa Xero sessions po natin. So, unahin ko po siguro si Jan yata yung mauuna. Yung topic mo dyan. Yes po. Sa akin po, magiging topic ko po is creation po ng Xero or kung di po creation, adding of Xero kung meron na po kayong Xero organization, nakapag-create na. Yan po yung magiging simula, yung topic po ng sa akin. And then, settings po, yung dun sa advanced in our organization settings. Yun po yung, saka yung pong conversion balance po. Yung from trial balance, from dating accounting software, or Excel man po siya, yun po yun. Isa-set up po natin dun sa Xero po yung conversion balance. Tapos po, si Sis Ana na po Ayan. yung... So, set up. Yun. Okay. So, tuturuan kayo from the scratch. Na kung sakaling magkaroon kayo ng bagong client na Xero. So, from scratch. Or yung client nyo will migrate from a different software. So, applicable din ito. So, from QuickBooks to Xero, from spreadsheet to Xero. So, paano siya? Yun yung nagsiset up ng conversion balance sa loob ng Xero. Okay, sino next dyan? Ang magiging next po, ang alam ko po ay si Sis Lori for the bills and invoices. Tama ba, Miss Lori? Hello? Baka hindi po tayo. Yun po, yung magiging po ni Sis Lori is yung setting Naririnig up niya of- yata. Narinig niya na. Miss Lori, Opo. ayan. Yes, narinig. Sorry po, delayed po yung pan. Yes. Ano po ako, invoices and bills. So, yun, paano magawa ng invoices, tapos natin, receive payment, tapos yung bills naman, gagawa din tayo ng bills, tapos pay bills din tayo. Yun, i-guide po namin kayo. Miss Jan? Ang next na po ay si Sis Ana. Hello? Miss Ana? Opo, siya na po yung next nung magiging Ayan, process. yes. Yes po, after po ng bills and invoices and paying the bills, tsaka yung mga invoices, dun po magka-categorize na rin po tayo. Titingnan po natin kung saan pwede, kung meron mga split payments, ganun po. And then, after that, si Miss She na po. Ayan. Hi, good evening guys. Syempre, umikot-ikot na po tayo, no? Na nag-set up na tayo, nag-bill na tayo, and nag-categorize na tayo. So, doon na po tayo malapit sa final, which is yung reconciliation at pag-check po ng ating balance sheet and profit and loss. Yan po yung part ko para sa digital marketing. Then, magkakaroon din po tayo ng bonus sa lesson, which is ay tuturuan ko po kayo on how to do a payroll process and how to do pay run.
Sa zero po, sa zero tayo, pero demo company po ang gagamitin natin. Yun po, guys. Yun po, Telmed. Ayan. So, guys, excited na ba kayo? Meron bang nabanggit? Meron bang nabanggit doon na ang tawag yan? May nabanggit ba na lahat ba ng nabanggit ay inaasahan nyo na matalakay sa sessions natin? Yes, isa pa lang sumasagot. Okay. Okay. So meron bang hindi nabanggit pero inaasahan nyo na ituro sa 2-hour session natin? Meron ba? Sulat nyo po. Sulat nyo, very important to kasi para maano natin, mali nyo, pwede natin idagdag. Or nakalimutan lang. Bus preparation, hindi natin yan matatalakay kasi hindi Australia yung ano natin, digital marketing agency natin, US based. Journal entry, manual journal, o sige, pasok natin yun. Mag-manual journal. So sa zero, hindi nagma-manual journal ng mga opening balances, okay? Hindi yan ginagawa sa zero. So bawal mag-manual journal using bank account in zero. Yan, which is very good, no? Yun yung ginawa ng zero. Tax related, sige, pwede natin ipakita yung mga tax settings. Payroll, nabanggit na yan. So, i-discuss yan ni Ms. Cheryl. Tax related, so dahil US to, so check natin yung mga settings lang. Pero tax exempt yung natin, yung digital marketing agency sample company natin. Multi-currency, hindi natin yan matatalakay. Okay? So, tanong na lang kayo sa mga marunong na mag-multi-currency. Bank recon, yes. So, different methods ng pagbabank recon sa zero, tatalakayan yan ni Ms. Cheryl. Okay. Yes, yung buo na yun, workflow na yun, tatalakayan yun. Tips and hacks using zero daw po. Yes, madaming tricks. Magtanong na lang kayo sa actual kung anong tricks yung gusto nyo. Okay. Conversion balance, yan yung tatalakayin ni Jan. Yung umpisa pa lang. Kasi hindi ka pwedeng mag-zero nang hindi ka marunong mag-conversion balance. Okay? Kasi sa QuickBooks, napakadali, di ba? Mag-ano ka lang ng journal entry nung trial balance, okay na. Dito sa zero, meron siyang sariling paraan on how to set your opening balances. And that is through conversion balance in zero. Account reconciliation, hihimayin natin. Pwedeng itanong nyo na lang yan sa co-working pero wala tayong session to make himay-himay the accounts. Okay, so pero bank reconciliation, yes. Okay. Yes po. Okay, yan. So, wala na. Yan. So, good luck. Good luck, guys, sa magiging session natin. So, third-party integration, possible yan, okay, sa digital marketing agency, pero hindi natin yan ipapakita dito sa zero. So, may experience kami na integrated sa software yung invoicing na software nila. So, for example, yung Harvest software, isa siyang CRM na may invoicing, naka-integrate sa zero. So, may tamang mapping lang ang settings, yon, ganon. So, kung saan siya madideposit, sa QuickBooks kasi may default siya to undeposited funds. Dito sa zero naman, i-default po siya sa bank account kung saan papasok. Hindi tayo magtatalakay niyan. Kaya sinagot ko na ngayon. So kung sakali man naka-encounter kayo ng client na digital marketing agency na merong integrated software, mag-ask na lang kayo. Okay? Yan. HubDoc. Okay. So guys, kaya nyo bang ipasok yung HubDoc, baka mas mahaba pa. Okay, bigyan na lang namin kayo ng madali lang yan yung HubDoc. O sige, ipasok na natin yung HubDoc.
Sabay ganun eh, no? Ang dali kausap. Financial reporting, yes po, meron tayo niyan. Pero part lang, kasi 4-hour session lang tayo. Thank you, madam. Ayan. Okay. So, yan. So, okay, wala na. O, sige. Yan. So, yan mo yung magaganap. August 26, yung next session natin, 8 p.m. 8 p.m. bakit? Hindi 7 p.m. Marami kasi sa inyo nag-work pa, no? So, minsan nakikita namin nasa biyahe pa kahit 7:00 ng gabi or kakarating lang sa bahay. Yon. So, 2 sessions lang naman to, 1 per week. Every Monday. Medyo maluwag pa yung Monday sa inyo, no? At hindi Saturday dahil marami ding mga ginagawa ng Saturday itong mga ano natin, mga partners natin. Ayan. 2 hour lang tayo. Yan. So, medyo strict tayo sa oras. 2 hour lang tayo. Okay? So, if wala na pong question, yun na. Yun na yung end nung ano natin, yung end nung ating session for today. So first, introduction sa general task of digital marketing agency. So na-discuss yun ni Sir Nicky, and then sorry, no? Nicky na nga lang. Kasi para tayong, client nga, first name lang eh, no? Dapat tayo ganun din. No? So, Mel, Nicky, Josephine, Gretchen, ayan. So, materials to be used in the session. Gusto niyo na ba siyang makuha ngayon? Yung materials to be used sa session. So, dyan, pwede niyo na ba i-send yung link kung saan nila makukuha yung materials na gagamitin sa session, pero hindi pa kayo mag-open ng zero, ha? Ayun, don't Yes. open muna. Si Almel, okay lang pong i-email po. Email na lang, okay. Opo, So, email to na lang. follow na lang. Ah, Okay? Thank you po. Yes, frequently asked questions, nasagot naman kanina, unless na meron pang hindi nasasagot. Meron pa ba? Meron pa? Wala na. Ayan, excited na daw si Juan Paulo. Okay, guys. So, 2 takeaways lang tayo para i-end yung session natin. Then, closing prayer tayo. Okay? Para mabasbasan yung ating 0 sessions at marami tayong matutunan. Yan. So, tawagin natin yung mag-take away, yung hindi nagsalita kanina. Gretchen, pwede ka ba? Ayan. So, si Gretchen. Tapos, Jeline, pwede ka rin? Wait lang I-ano ka sila. I-spotlight ko si Gretchen tsaka si Jeline. Wait lang. Okay, ayan, go. So, anything na gusto niyo sabihin after our introduction sa 0 session natin? Prayer po ba? Sorry. Take away tayo, take away. Takeaway po. Personally, may key takeaway sa introduction. Kumbaga, introduction pa lang, you will expect na maraming learnings in the next 2 Mondays, no? Personally, I'm excited, especially nung nakita ko lang yung yung post ni Coach Melona. So I registered myself already. So I already mentioned yung mga personal expectation ko kanina sa breakout room. So yun, currently I don't have yung 0 client pa. So hopefully after the the 2 Monday training, so hopefully I can grab one, particularly dito sa digital marketing agency na niche. So yan lang po. Thank you, Gretchen. Thank you po. Jeline naman tayo. Hello, good evening. Ayan. Ako,
excited na ako magka-client after nito. Para talagang feeling ko confident na ako na makapag-discovery call. Kasi yun din po talaga yung hinihintay ko na yung hindi naman na alam mo lahat, di ba? Pero gauge ko kasi sa sarili ko na hindi ko masasagot yung mga problems ni clients. So, parang hindi ko masosolusyonan kung tatanungin ko siya anong problem niya. So, thankful ako na nag-offer po kayo ng ganito na yun nga, mga webinar for ACOS. Tapos talagang na-attract ako na dun sa sinabi na magagamit mo siya sa portfolio mo na. And yun nga yung mga binabanggit na mga upcoming lessons natin. Inspired na ako na finally matututo ako dito and magagamit ko talaga siya in the future. Habang padede mama dito with my baby. Ayun po. Ayan. So, mga padede ma'am dyan, magkaka-client tayo. Kasi marami dito mga padede ma'am, habang nagpapadede, nagkaka-client. Okay, so tama yan. So, buti na lang nabanggit niyo yung portfolio. So, part yan, no? So, after nung 2 sessions natin, magkaka-portfolio kayo. Okay, so someone will teach you how to create your portfolio from the activities na ginawa ninyo. Okay? Yan. So nakita ko yung kamay ng baby, nagdedede siya. Ayan. So thank you very much. Yan, yun pala yung hindi natin nabanggit kanina, yung sino magtuturo nung topic ng portfolio. May naisip na ako, ibubulunturo ko na siya. Ayan, so hindi niya ako pinapansin ngayon, nakayuko lang siya. So mamaya ko siya ibubulunturo ko. Hindi alam yun. Okay guys, thank you very much. Thank you, Madam. Madam, may pwede ka bang yung pampaano naman dyan, pampagana ng tulog mamayang gabi. Yan sa mga bagong Zero Warriors natin, Madam. Ay, anong gustong gawin? Kakanta ako? Hindi, joke. Ayan, so, ayan, marami na rin na-invite dito. Ayan, so, I'm so excited guys sa inyong lahat. Grabe talaga naka-spotlight, laki ng mukha. Oh. Ayan, so, ang ganda, natuwa ako dito kasi bear season na, right? So, aawit na talaga si Jose Marichan. So, ayan, natuwa ako sa sinabi ni Sir Nicky kasi totoo yun. So, nagkaroon din ako ng digital marketing na client. Oh, sobrang ang ganda ng Zero para doon. Tapos, siya, kailangan na natin, guys. So, galingan nyo na portfolio to and busy season na, guys. Bear na, ilang araw na lang, then bear na. So, karamihan sa atin as bookkeeper or accountant, naglilinis talaga tayo ng libro ni client. So, while linis, kasi karamihan ng clients, usually pag December, gusto yan, guys, maganda yung libro para konti na lang yung adjustment pagdating ng auditor. So, busy na tayo, guys. And then, come January, yan. Pukpukan na yan. So, mga tax return, konting audit. So, marami opportunity, guys. Huwag kayong matakot. And galingan nyo to, portfolio, Upwork, OSA, LinkedIn. Baka kayo na magsawa sa dami ng clients nyo. And, ang tawag dito, and thankful tayo kay Lamilona, yung timiingay dito, joke. Naaaliw ko sa mga chat group ngayon. Nasa chat room. So, ang active kay gabi na. And yun, continue investing to your education, ganyan. Aral kayo kasi mga bata pa kayo, marami pa kayong kayang aralin, ganyan. Maximize your time, ayan. And thankful tayo sa community. Huwag kayong matatakot, guys. I'm so thankful this sa community nito, DBSA, eto kay Melona, Tribe. Guys, grabe yung support niyo yan. Kaya ako hindi natatakot. Hindi, guys, hindi lahat alam ko, ayan. So, may mga limited lang din. Kasi iba yung, iba na yung, ang tawag dito. Siyempre, matanda na, hindi na lahat yan. Pero, hindi ako natatakot magtanong. Hindi ako magtatanong kay Melona sa grupo kasi I know they will help us. So, hindi lang mga lodi yan. Sobrang yung, yung values, yung, ang tawag dito, they're willing to support. So guys, huwag kayong matakot, hindi kayo nagkamali sa grupo. And thankful tayo dahil may mga pinapadala si Lord sa mga buhay natin.
At isa yung grupo na to sa mga pinadala ni Lord. Okay, that's all. Ingat guys, mafagi ay mas mag pa. Okay, kasi nasa Cavite kami, hindi ko alam yung nasa Calabarzon area. Ingat So, guys, ingat. thank you, madam. Yan, thank you. So guys, bago tayo mag-closing prayer, paalala lang sa mga mag-attend ng sessions, so susundan nyo yung nagtuturo. Okay? So opening ng zero account, so susundan nyo siya. No? So, ibig sabihin, after ng 2 session, talagang may nagawa na kayo. So, ganun yung magiging flow natin. So, magsabi lang kung sakali na medyo mabilis or mabagal, ganun. So, magsabi lang kayo. Pero, ganun yung session natin. Para hindi tayo babalik magre-replay na naman. 'Di ba? So, mamaya tapos na yung tax season. Nasa replay pa rin kayo. So, client na agad, 'di ba? Client getting kasi September na nga. Madaming naghahanap ng mga bookkeepers. Okay. So, magbobolunturo muna tayo ng magbibigay sa atin ng panalangin. Pwede po ba sino bang pwedeng Jocelyn. manalangin sa atin? Sino? Jocelyn po. Si Miss Jocelyn, pwede ka ba mag-alay ng ating panalangin? Closing prayer. Sino yung nagturo sa akin? Si Madam. Go, Miss Jocelyn. Hindi pa naman ako kumakain. Baka hindi ko kay Lord pa yung pagkain. Go po. Okay. Pero wala nang kasi hindi pa ako naliligo. Masyado na ako certified malongski. Okay. Good evening, everyone. We thank the Lord for this evening on our introduction to Zero with practical applications. This is a paid course that we will be covering in the next 2 weeks. We pray that everyone will gain more practical knowledge and insights that they could use in their future endeavors and their future premium clients. As we may discuss this, provide the wisdom for those who will lead the specific topic in particular for the first 2 weeks of our discussion. And back to Tagalog na nga ako. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng nandito, mga paid and all volunteers who made this webinar for our cause successful for the first 2 weeks and this going 3 weeks. Nagpapasalamat kami sa lahat ng donors, sponsors, all volunteers from the planning week up to now na hindi kayo bumibitaw para suportahan tong project natin na alam naman natin we're not officially an organization yet you are supporting this call. Additional cost to you pero in exchange of that more than the ROI yung makukuha nyo and we guarantee on that matter na kahit nag-add up kayo dun sa initial investment nyo for the donation, we will make sure na makukuha nyo more than the 1,000 donation. Maraming pong salamat and we ask all of this in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much. So, open cam tayo. Mag-picture na tayo, guys. Ayan. Thank you. Okay, on cam. Yung mga nasa biyahe, so hindi mo na maka-on cam. Kilala ko yun eh, no? Wag mo na kayong wag mo na kayong mag-chat. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. Isa pa. Okay, 1, 2, 3, smile. Ayan. So, see you guys next week. Tapos, abangan nyo po yung i-email sa inyo yung mga files. Okay? Ayan. So, good luck. Happy learning po sa ating lahat. Okay? So, tomorrow pala, wait, stop.